Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Dapat nga bang isali to sa Grand Slam beauty pageant, kung ano to at sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga kamamasam dyan na laging sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Grand Slam. Ayan. So, syempre, eto na nga, di ba? Malaking diskusyon sa mundo ng beauty pageant kung ang Grand Slam nga ba ay dadagdagan. So, eto nga, dati ay 5 lang. Dati Big 4, ngayon ay 5. Oo. So, nung una, syempre, ang mga kasali dyan ay ang Miss Universe. Syempre, yan yung number 1. Number 2 naman, syempre, Miss World. Number 3, Miss International. Number 4 ay, ayan nga, syempre, yung Miss Earth. O, diba? Sila talaga yung original na Big 4 at Grand Slam para sa beauty pageant. And then, of course, ayan nga. So, nadagdagan na naman, syempre, ng supranational. Naging malaki ang diskusyon dito sa mundo ng pageantry kung ang dapat nga ba ang idagdag dito ay supranational talaga or Miss Grand International. Kaya lang dahil nga bago lang ang Miss Grand at mas malaki ang edad ng Miss Supranational, kaya nakapasok dito ang Supranational. So, tinawag silang Big 5. At ayun nga, so syempre maraming mga nagsasabi na dapat andyan din ang Miss Grand. Matagal pa bago na-accept ng mga tao na dapat idagdag talaga ang Miss Grand. And then ayun, kahit si Mr. Nawat, sumama ang loob niya dahil ang ganda-ganda ng pageant niya pero hindi napapabilang dito. Oo, ganon. So, ayun yun. Hanggang sa dumating na siya sa punto na wala na siyang care kung idagdag o hindi. So, syempre, ang Miss Grand, nagkaroon siya ng sama ng loob at ginawa niya talagang ako ang number 1. Ganon. Ayun yung totoo doon. Kaya yan naging the one and only. O, diba? Kasi nga, ayaw nga siya ipasok doon sa Big 5. Di ginawa niyang the one and only yung sarili niyang pageant. And then, in fairness naman sa Miss Grand, nakita naman natin syempre yung tiyaga. Ando doon talaga na nilaban talaga yan ni Mr. Nawat. And then, nando doon na nakita din natin na talaga namang ang tindi din talaga ng pageant ng Miss Grand. Maraming mga Pilipino ang umayaw sa Miss Grand. Marami din mga Pilipino ang nagmahal sa Miss Grand. So ako, bilang vlogger, noon pa, nakikita ko na dapat nandiyan talaga sa Big 5 ang Miss Grand. Kung ikukumpara ko naman siya sa supranational, parang feeling ko mas bongga talaga ang Miss Grand. Kaya iko-consider ko ang Miss Grand na pangatlong pinakamagandang pageant sa buong history ng beauty pageant. Bakit ko nasasabi? Production pa lang panalo na eh. So, para sa akin, Miss Universe is talaga the best. Parang, sabi ko nga, i-consider ko na nga number 2 eh. Kasi kung tutuusin, pumapangalawa talaga siya eh. Pero kasi syempre, respeto natin sa Miss World, iba pa rin talaga yung beauty pageant ng Miss World at yung beauty with the purpose nila. Kung bakit sila nandito sa mundo ng pageantry. Kaya I consider it na nag-number 3 para sa akin. Number 4 naman, syempre, ang Miss Earth. Dahil ang Miss Earth ay beauty with the cause at nakita naman natin na talaga naman hanggang ngayon pinag-iigihan ng Miss Earth. Either na parang nawawala na yung engagement niya sa tao, pero kung tutuusin, kung mag-iisip ang mga tao, isa to sa mga pinakamaganda at makabuluhan na beauty pageant. In fairness. And then, ayun. So, syempre, dinadagdag natin ang Miss International. Kasi ang Miss International, kung titignan mo ang Miss International,
Simple lang, pero kasi yung legacy nito na sobrang tagal na. Oo, hanggang ngayon nga hindi nila binabago yung pageant nila eh. Nananatili silang ganon. But they are trying naman na makasabay sa mga beauty pageant ngayon. At depende na rin yan sa tao kung susuportahan o hindi, di ba? And then, ayun, supranational. So, para sa akin ng supranational, nakukulangan ako sa mga activity nila. Parang, yung mga candidates pupunta lang doon sa pageant, tapos parang, ayun, abangan na nilang prelim, tapos ayun nga. Maganda ang supranational sa totoo lang kasi more on model, ganon. And then, ang ano ko lang dyan, ang complaint ko lang dyan, kulang lang talaga sila sa mga activity. Pero guys, alam nyo ba, sa totoo lang, ang pinakamahal na franchise ay ang supranational. Yes, mahal siya. Sobrang mahal, kaya konti lang ang nagiging candidates dito. And then, syempre, Miss Universe pa rin talaga ang maituturin nating number 1. Diba? So, yun. So, ako para sa akin, kaya, ngayon, natuwa ako kasi hindi na siya Big 5, Big 6 na siya. Oho, so yan. So ano-ano ba ang mga Big 6? Siyempre nandiyan ang Miss Universe, Miss World, Miss Grand, Miss International, Miss Earth, Miss International, at Supranational. And then, ayun, so finally, nakapasok na rin ang Miss Grand. And then, I consider Miss Grand top 3 sa mga magagandang beauty pageant. Kasi syempre yung Miss World kasi malakas talaga eh. Malaking pageant siya. At yung purpose nila ay talaga na maiko-consider mo. Kaya I consider top 3 ang Miss Grand. Pero ikaw, pang ilan ba sa'yo ang Miss Grand? Di ba? And then ito na nga, syempre may bagong pageant. Ito ang Miss Cosmo. So may nakita ako ng mga ilang page na nag-post sa social media na ang nilagay nila doong Grand Slam Beauty Pageant ay Miss Universe, Miss Grand, Miss International, Miss World, Miss Supranational, and Miss Cosmo. Ulitin ko ha, Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Earth, Miss Grand, and Miss Cosmo. Supranational nandun din eh. Basta tinanggal nila, ayun, so, doon, tinanggal nila yung universe, pinalit nila si Cosmo, kaya Big 6 sa kanila. But ako kasi parang, nagulat ako, parang, naiintindihan mo ba kung ano ang meron sa Miss Universe? Hindi mo pwedeng tanggalin sa Big 5 or Big 6 ang Miss Universe dahil sa nakita mo lang or nag-decide ka lang na, kasi yung queen nila wala namang kwenta. Hello? Naiintindihan mo ba ang Miss Universe kung gaano na siya katagal at kung ano ang legacy na meron ang Miss Universe? Kahit pa sabihin natin na etong Miss Universe ay nagkaroon ng problema this year or walang kwenta yung mga nangyayari ngayon, hindi mo siya pwede basta-basta tanggalin lang dahil ayaw mo lang. Tapos sa isang taon ibabalik mo, ganon. So hindi po pwede kasi doon medyo naloka ako na bakit ganito, bakit ganyan yung desisyon ninyo at nilagay nyo kagad ang Cosmo dahil nakita lang ninyo na bongga ang kanilang pageant ngayong taon na to. I consider Cosmo is a baby pageant. So, para sa akin, yes, maganda ang ipinapakita nila. Lalo na ngayong taon na to, in fairness naman sa Cosmo, talagang bongga. Pero hindi ibig sabihin no, na allowed na natin na ilagay siya sa big part ng beauty pageant. So, kailangan niya pang patunayan yung sarili niya. Ano yun? Ganun lang kadali? Kung si Miss Grand nga na bongga na yung pageant nahirapan pa siya ipasok sa Big 6 siya pa kaya? Ako para sa akin, maling desisyon na ilalagay kagad ang Miss Cosmo sa isang malaking pageant or ituturin na isa sa mga pinakamalaking pageant. Yes, malaki yung ganap nila nung unang taon at etong pangalawang taon nila. Pero hindi yan ang basihan para masabi natin na big part na siya para sa beauty pageant. So, kailangan niya pa i-prove yung kanyang beauty pageant. Kasi kung ilalagay mo siya, edi ilagay mo na rin si Miss Charm. Nakatatlong taon na si Miss Charm at bongga din si Miss Charm. Ilagay mo muna si Miss Intercontinental bago mo ilagay si Cosmo dyan. Dahil hindi mo ba alam, ang Miss Intercontinental
Intercontinental ay umabot na siya ng 50 years old or 40 plus, di ba? 40 years. So, dapat ilagay mo muna dyan si Miss Intercontinental bago mo ilagay si Miss Cosmo. At kung pagbabasihan natin ang pagpili ng galing kung paano mananalo ang isang contestant sa isang beauty pageant, better is Miss Intercontinental, di ba? So, ilagay mo na rin dyan si Miss Iko kasi matagal-tagal na rin yan. At isama mo na rin syempre si Miss Aura, di ba? So, ako para sa akin, yeah, Miss Cosmo is considered promising pageant. Ako para sa akin. It's a promising pageant. Pag tumagal pa yan ng mga 10 taon, ay nako, bongga na yan. Pero syempre, kailangan muna i-prove ng pageant na to sa atin na kung ano ba talaga ang purpose nila para sa kanilang laban. Di ba? Para sa kanilang beauty pageant. Kung bakit kailangan tangkilikin to ng mga tao. So, 1 taon, 2 taon is not easy na parang ayan na yung maging basihan mo kasi maganda naman sila kasi in-invite nila lahat ng mga ando doon na nahinangaan ko yung pageant nila, pero ando doon ako na parang looking forward pa ako kung ano pa yung mga gagawin ng reyna nila ngayong taon na to at kung ano ba yung gagawin nila sa susunod na taon at sa mga susunod pang taon at sa mga susunod pang mga taon. Katulad ng Miss Grand, they are trying to prove sa atin, di ba? Yung kanilang pageant. Siguro magpanalo muna sila ng mga powerhouse country. Like example, USA, di ba? Ayan, pinanalo na nila. Pangalawa is Venezuela, Philippines, di ba? So, ayun na muna yung ipanalo nila para makonsider sila na alam mo yun, na powerhouse. At magpanalo muna sila ng mga Latina o kaya ng mga African beauty queens o kaya sa Europe. So, dapat makompleto na muna nila yan bago mo ilagay yan dyan. Hindi, alam mo kasi yung mga page na yun parang makagawa lang ng sige lang, lagay lang ng lagay. Pero sana bigyan natin ng kabuluhan, bigyan natin ng respeto, bigyan natin ng alam mo yun, ng stricto yung mga ginagawa natin. Hindi yung parang masabi lang na may magawa lang tayo. Hindi ko tinitira yung mga na to pero dapat maintindihan kung ano ang value ng beauty pageant. Hindi yung na-invite ka lang tapos ay sige lalagay ko na siya, i-consider tapos ikakalat natin sa social media parang hello. So ako para sa akin, hindi ko pa kino-consider na big part ng big pageant ang Miss Cosmo. Kasi para sa akin, it's like the same Miss Charm or ng Miss Aura or ng kung ano pa man. But syempre, isa siya sa mga nakikita natin na ay promising pageant na pwede pang mas lumaki, mas makilala at mas alam mo yon, mas magkaroon ng value, di ba? So yon, so I hope na naiintindihan yan ng lahat. And then kayo ang tatanungin ko, kayo ang magdesisyon. Tingin ba ninyo dapat bang tanggalin sa big part ang Miss Universe dahil sa nangyayari ngayon? Or at ipalit dito ang Miss Cosmo? So, tingin ba ninyo ang Miss Cosmo ay dapat na nga ba talagang maging part ng Big Six para sa mundo ng beauty pageant? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yon, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.